Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganon, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, in, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Ayan, magandang umaga po sa ating lahat, sa mga classmates, teachers, at sa lahat po ng nanonood sa ating live streaming sa Facebook at nakikinig sa DZUP 1602. Kayo po ngayon ay nakatutok sa Go Teacher Go. Ang Go Teacher Go ay isang programang sadyang inihandog ng UP NISMED para sa mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon para sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at sa high school. Ako nga po si classmate Ren Salas at makakasama niyo po ako sa isang oras na bahagian tungkol po sa siyensya o matematika. Ayan po. And of course, hindi po ako nag-iisa. Kasama ko po ngayong umaga, walang iba kundi si classmate Ralph. Classmate Ralph, kamusta ka naman? Ayun, mabuting-mabuti, classmate Renz. Isang fantastic morning sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ngayon ng Go Teacher Go. Kumusta ka, classmate Renz? Ito nga no, ngayong umaga ay excited ako sa pag-uusapan natin dahil talagang napapanahon yung ating topic. Yung nakaraan nga, ang mga pag-uusap natin ay tungkol sa science, tapos nagkaroon tayo ng mga bahagian tungkol sa math, at ngayon nga ay babalik tayo sa science. Ano ba yung topic o pamagat ng episode natin ngayon, classmate Ralph? Hello, classmate Renz. So, fantastic nga ang pag-uusapan natin dahil ang pamagat ng ating episode ngayon, classmate Renz, ay Tech Talk, Transforming Science Learning with Digital Technology. Pero bago yan, pakilala ko muna lahat ng mga makakasama nating teachers sa episode na ito. Para po sa kaalaman ng lahat, ang UP NISMED ay binubuo ng sections at academic groups. Ang bawat academic group ay nakatutok sa research, curriculum development, professional development at extension work sa bawat sektor ng mathematics at science education. Ang makakasama po natin ngayon ay mula sa High School Physics Work Group ng UP NISMED. Una ko pong ipapakilala si Teacher Cyril Maramag. Teacher Cyril, magandang umaga. Magandang umaga, classmate Ralph, classmate Renz, magandang umaga at magandang umaga rin sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayong umaga sa ating programa. Ayun, magandang umaga po, Teacher Cyril. Siyempre, kasama rin natin si Teacher May Chavez. Teacher May, kumusta po? Magandang umaga po. So, sana po ay enthusiastic kayo na mapakinggan po kami sa araw na ito. Ayun, may fantastic, may enthusiastic. Nako, papakilala ko rin yung ikatlong makakasama natin. Kasama rin natin si Teacher Debbie Lumantas. Teacher Debbie, fantastic ba ang morning mo? Syempre naman, classmate Ralph. So, hello po, good morning po sa lahat. Sana mag-enjoy kayo sa aming Tech Talk. Ayun. At syempre, first time sa Go Teacher Go, kasama rin natin si Teacher Bea Mataak. Teacher Bea, kumusta ka? Okay na okay. Fantastic na fantastic. So magandang umaga, classmate Ralph at classmate Renz. Magandang umaga din sa ating mga tagapakinig at mga nanonood ng live ngayon. Ayan. So welcome po sa Go Teacher Go kay Teacher May, Teacher Cyril, Teacher Bea, and kay Teacher Debbie. And bago po tayo magsimula, gusto ko kayong batiin ng Happy World Teachers Day kasi kagaganap lang po yan last week. So sana po ay sa lahat din po ng guro, sana po ay kayo ay masaya, mabuti po ang inyong kalagayan, and mag-enjoy po sana kayo at marami kayong matutunan sa episode natin ngayong umaga. So sa lahat po ng nakikinig sa radyo, ayan, sa nanonood sa Facebook, ang daming mga devices na pwedeng gamitin sa pakikinig o pagkatutos para sa ating programa. No? Pero ikaw ba, classmate Ralph? Anong mga device, mga application o software yung madalas mong gamitin sa araw-araw? Ako, everyday ko yun actually ginagamit, classmate Renz. Lalong-lalo na yung phone, classmate Renz, yung messenger kapag nag-video call or nag-contact sa family at friends. Nako, ito pa, classmate Renz, online shops. Malapit yung Pasko, nako, for sure, maraming mga promo, mga discount sa food delivery apps, sa online wallets, sa mga ride-hailing platforms, no? Iba't iba, classmate Renz. Ikaw ba? Marami din, no? Pero
kung ano man yung paggagamitan natin, talagang makikita natin, no, na ang dami ng produkto ng teknolohiya. At ang pag-uusapan nga natin ngayon ay parang iba, digital technology. So gusto ko sanang itanong, yan, kay Teacher Cheryl muna tayo. Ano po ba itong digital technology at ano po yung sakop nito? Tama ka, classmate Renz. Actually, marami na ngang mga lumalabas na, lalo na pag technology ang pinag-uusapan, ang daming terms na lumalabas na ngayon, di ba? So, umpisahan natin sa terminology na teknolohiya or technology. Di ba, in general, dinedefine natin ang technology bilang paggamit ng scientific knowledge for practical purpose. Kumbaga, application siya, ina-apply natin siya. So ngayon, punta tayo sa digital technology. So kapag sinabi nating digital technology, ito ay paggamit ng systems o kaya tools o kaya devices para makapag-create tayo, makapag-store tayo, makapag-transmit or makapag-transfer tayo or makapag-communicate tayo, or makapag-transfer or makapag-display tayo ng data or information. So, pero this time in electronic form yan. So actually, malawak ang sakop ng tinatawag natin na digital technology. Kabilang na ito ang paggamit ng computers, tablets, smartphones, yung binanggit nga ni classmate Ralph kanina, paggamit ng software applications, at lalong-lalo na syempre, hindi natin makakalimutan ang paggamit ng internet. At eto na ngayon nga, mayroon na tayong tinatawag din na emerging technologies tulad ng artificial intelligence at machine learning. Right? Napakalawak pala nito, Teacher Cheryl, no? Especially sa panahon ngayon na ang grabe yung technology ngayon, ang bilis, advancements happen on top of advancements. So talagang masasabi natin na itong mga digital technologies ito, they're everywhere. And siguro sa halos lahat ng aspeto ng buhay natin, nakadepende tayo dito. Tama po ba ito? Tamang-tama. Tama ka dyan, classmate Ralph. Parte na yan ng ating araw-araw na pamumuhay. Napaka-importante, kumbaga, isa na itong kinoconsider natin na essential, kumbaga, sa ating pamumuhay. Ano? At sa edukasyon naman, ito rin ay isang napakahalagang bagay dahil ito ay maraming nakikitang magandang na idudulot, no, pagdating sa teaching and learning process. At lalong naging prominent ito nung nagkaroon na ng internet at saka mga mobile devices. So sa ngayon, ang integration ng technology sa education ay nakikita nga, tulad nga ng sinabi ko, nakikita natin ito sa computer, sa tablet, sa smartphone, sa classroom, at ginagamit din natin ang internet actually sa pag-conduct natin ng research, no? At nagagamit din natin siya bilang parang tinatawag natin na parang learning management system. Parang isa siyang ano. So marami actually siyang gamit sa education. Ayun, no? Pero alam niyo ba, Teacher Cheryl, itong mga nabanggit niyo po, no? Dati naman po walang ganito, no? Parang ako nga po late, kailan ba ako nagkaroon ng smartphone? Sobrang mga college pa ako. Ayoko nang i-share, no? Kasi sobrang recent lang din ako nagkaroon ng smartphone. Yung ang naalala ko, meron akong cellphone, yung mga 3310. Hindi ko alam kung familiar yung iba nating mga tagapakinig, no? Nung mga grade school ako. Tapos ang naalala ko lang mga nakikita ko sa schools na ginagamit, mga overhead projector. Hindi ko alam, classmate Ralph, kasi Gen Z kayo. Naabutan mo ba yung mga yon? Actually, naabutan ko pa nung elementary classmate trends. Nalala ko dati yung teacher namin yung sa overhead projector. Tapos, alam mo yung transparent sheet pa dati. Kailangan mo may ganun ka before mo ma-present yung visual aids. Tapos, yung high school classmate trends, naging LCD projector na. So talagang saksak na lang sa computer. Tapos ngayon, nabalitaan ko may mga, alam mo yung interactive whiteboards na pala. So ang dami, ang bilis. Grabe yung progression ng mga tools na ito. Pero gusto ko matanong si Teacher Cheryl, ano, pwede po ba kaming mabigyan ng konting history lesson ba kung kailan ba ginamit itong mga digital technologies na ito sa mga paaralan? Sige, gusto ko munang tanungin si classmate Renz. Yung bang sinabi niyang grade school, ano ba yon? 19...
Ay, Ano? grabe naman po. Teacher Cheryl, 2000s na po ako nag-grade school. Okay. Okay. So, before that, actually, matagal na rin. Matagal na na-introduce itong mga computer, personal computers. Around 1980s and early 1990s, inumpisahan na ang paggamit ng personal computers sa classrooms. Pero more on word processing lang ang gamit niya at saka minsan ginagamit sa educational games. Tapos, nung mga nag-1990s and early 2000s, nandyan ka na ba rin sa stage na yan? Yes po. Actually, Oo, 2000 nun po ako nag-grade 1. Okay. So nagkaroon na tayo ng internet connectivity sa schools na siyang nagbigay daan na rin sa mga online resources natin. Tapos nagkaroon na tayo ng shift towards mobile devices, cloud-based learning platforms, and adaptive learning technologies tulad ng online learning platforms. Tapos ngayon, eto na nga, tulad ng nabanggit ko kanina, na-expose na rin tayo, ine-explore na rin natin ang potential ng artificial intelligence, virtual and augmented reality, at saka pati na rin ang data analytics sa education. So medyo malawak na siya. So sa nakikita natin dito, classmate Renz, itong mga pagbabagong ito, hindi lang nila unti-unting parang napapalitan o pinapalitan yung mga tools na gamit natin noon ng itong mga bagong teknolohiya. Actually, binabago rin nila ang paraan kung paano tayo natututo, paano tayo nagtuturo, tayo bilang mga teachers, paano tayo nagtuturo para sa klase ng learners natin ngayon. Which is, ito na yung mga tinatawag natin ngayon na digital natives. Ayan, parang Kasi tingin ko rin, tingin ko rin, nandito kayo eh. Nandito kayo ni classmate Ralph and classmate Renz, nandito kayo sa digital natives na to eh. siguro po at siguro mamaya po Teacher Cheryl ay tatanungin ko po kung ano nga itong digital natives at kung kabilang nga ba talaga ako diyan, no. Pero nung ibinahagi niyo po itong history lesson, no. So parang sobrang ano niya, sobrang big step na talaga siya. Kasi po kung naalala nyo, ang lalaki pa po ng mga computers natin dati, yung i-assemble natin per part, and tapos nagkaroon na tayo ng laptop, tapos sa mobile devices, yun na lang yung mga ginagawa natin, no? Ang tataas na namang computing power ng mga yun. And ito nga mga devices na to, sabi nyo nga po, Teacher Cheryl, ay binago niya na ang paraan kung paano tayo natututo at kung paano tayo nagtuturo. So more on digital technology integration na po ito, no? So gusto ko lang po sanang ipa-elaborate sa inyo ito at para po higit na matulungan yung mga guro natin, anong paraan po kaya particularly nakatutulong ang Digitech sa larangan ng pagtuturo? Teacher Bea, ayan. Ay, Teacher Bea, I think. Ayun, sorry. Yes. Ayan. So unang-una, it prepares students for a digital world. Ayon kasi sa World Economic Forum sa kanilang Future of Jobs Report 2023, isa ang technological literacy sa mga kino-consider na crucial skills para sa future jobs. Sa pag-integrate natin ng technology into education, we're equipping our students with the skills na kakailanganin nila to thrive and survive in their future careers. Okay? So hindi lang yan. Digitech also enhances engagement. Dahil sa mga digital tools, nagiging mas interactive at engaging ang learning. Dahil dito, ma-enhance ang student motivation at participation. And hindi lang enhances engagement, meron ding ang Digitech ay enables personal learning. So sa pamamagitan ng Digitech, nakakapag-provide tayo ng adaptive learning experience na tailored sa needs at learning styles ng ating mga estudyante. At dahil nga digital natives na yung mga estudyante natin, it also improves access to information. Ayun nga, dahil digital natives na sila, instant na sa kanila yung pag-a-access sa information. And lastly, it facilitates collaboration. Sa pamamagitan ng mga digital platforms, students can work together on projects even when they're not in the same physical location. So ang daming
tulong ng digital technology integration, no? So mula sa literacy, sa engagement, ayan, no, parang ang sasaya ng games kapag ginagawa natin online, no? And kung mapapansin din natin, ibang-iba yung mga for example, yung mga interactive na ginagawa noon sa interactive na ginagawa ngayon. Marami nang technology integration, and also yung personalization, customization, accessibility, and even collaboration. Pero mabalik tayo dun sa binanggit kanina ni Teacher Cheryl kasi napaisip nga ako, no, digital native ba talaga ako? Ayan. So maaari niyo po bang i-explain sa amin, Teacher Cheryl, ano po bang ibig sabihin ng term na ito? And how does the term digital native relate to technology in education? Okay, classmate Renz, umpisahan ko sa tanong sa iyo, no? Nai-imagine mo ba ang buhay mo ngayon na walang internet, walang computer, walang cellphone, or walang social media? Sa totoo lang po, Teacher Cheryl, no, gusto ko pong sabihin na oo, pero mahirap sabihin kasi po, gigising ako, hawak ko yung cellphone ko, bago ko matulog, hawak ko rin yung cellphone ko. Ayan, sa trabaho, laging nakaharap sa laptop, ayan, no. And kailangan ng internet, parang mawalan lang saglit ng internet connection. Ang dami ko ng reklamo, ba't wala internet? Ganyan, ganyan. So, mahirap talagang isipin, Teacher Cheryl. Okay. So, maaaring kasama ka na rito, classmate Renz, ano? Pero 'yun. Pero kung sakaling medyo nai-imagine mo pa yung buhay na walang ganito kasi sa ngayon parang nandiyan na kaya ano. Pero itong digital natives na tinatawag natin, ito yung tawag sa generation na isinilang, namulat na at lumaki sa mundo ng digital technology or yung tinatawag natin na digital age. So, ito ang klase ng estudyante na malamang ay hindi na nila alam or wala na silang idea kung ano ang itsura ng mundo na walang tulad nga nung tinanong ko sa iyo kanina, wala smartphone, social media, or instant access to information. So, ito yung mga klase ng learners na napaka-comfortable nila pagdating sa paggamit ng technology. Parang part na to ng kanilang learning experience. So, kapag ganito yung klase ng learners natin, classmate Renz, napaka-crucial talaga ng tinatawag natin na integration of digital technology sa education. Kasi itong klase ng learners na to, no, itong digital natives, parang sanay na sila na nakaka-access sila ng information very quickly. Tapos sanay na rin silang pwede na silang mag-multitask and sanay na rin sila sa mga interactive experiences. Kaya itong tinatawag natin na traditional lecture style na method of teaching, baka sa kanila parang kumbaga sa kanila parang hindi ito ang paraan kung paano sila dapat matuto. Yan. Kaya napakalaking bagay talaga ang pag ini-integrate natin ang digital technology sa education or sa ating proseso ng pagtuturo, lalo na kapag ang estudyante natin ay ganito, mga digital natives. Right. So Teacher Cheryl, no, isa rin yun sa challenges talaga, no, kapag masyadong kay teacher lahat ng gagaling yung information. Ano kaya yung klase ng learning style ang applicable or ma-engage yung mga digital native learners natin? At ano bang uri ng learning space kaya ang effective para sa kanila? Okay, salamat classmate Ralph, So dalawa yung tanong mo, learning styles at saka learning space na sa tingin natin ay magiging effective sa ganitong klase ng learners. So unahin natin yung learning style. Regarding learning style, marami na akong nabanggit kanina sa inyo. Na-mention kanina na ang klase ng learner na meron tayo ngayon ay sanay na sa pag-access ng information in the blink of an eye. So type and press enter lang sila, parang andyan na kaagad. Lalo na meron na tayo ngayong tinatawag na generative artificial intelligence. So magtatanong lang sila, nandyan na kaagad yung sagot. Mamaya pag-uusapan natin ang tungkol sa artificial intelligence. Pangalawa, dahil nga sasanay na sila sa mabilis, tulad ng sinabi ni Teacher Bea kanina, gusto rin nila yung agad-agad na may result or feedback.
kaya rin nilang, tulad ng na-mention ko kanina, kaya na rin nilang mag-multitask. And kaya nilang makipag-work collaboratively with other learners na hindi kinakailangang physically magkakasama sila. So kahit magkakalayo sila online, they can work collaboratively. They become productive kasi sa tulong ng internet, kayang-kaya nila yon. At ang importante lang dito para sa akin ay itong mga learners na ito, dapat maggabayan natin sila at maplano nating mabuti kung paano sila gagabayan. Pangatlo, dahil nasasanay na sila sa mabilis, ang ganitong klase ng learner ay medyo maiksi na ang span ng kanilang attention. So naghahanap sila lagi ng kakaiba, isang parang interactive at experiential na klase ng learning. Which, papunta na tayo doon sa pangalawa mong tanong, classmate Ralph. Yung tanong mo na, ano naman kaya yung learning environment o uri ng learning space ang magiging epektibo sa ganitong uri ng mag-aaral na may ganitong learning styles. So, ayun, papunta na tayo doon. Ayan, at iyan nga po yung pag-uusapan natin mamaya, no? Yung ano bang learning spaces ang bagay sa mga digital natives. Pero yun po, no, given yung learning style, no, ang gusto nga ng mga bata yung parang magta-type na lamang tapos ayun na yung sagot, no. So sana given na kahit ganito yung nagiging environment natin ay meron pa ring pagkatuto sa mga bata. So mamaya ay pag-uusapan natin yung mga halimbawa ng digital technologies din na ginagamit natin sa kasalukuyan at anong emerging technologies yung nakikitaan natin ng malaking potential sa education sa hinaharap. Ayan, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako, tayo sa DZUP 1602. Kasali ka. Ang mental health ay hindi na issue na tago, ngunit patuloy na minamaliit at paulit-ulit na binabaliwala ito kumpara sa mga pisikal na kapansanan. Maging maalam, kung meron kayong mga kaibigan na nagpapakita ng mga sintomas ng mental health illness, katulad ng di karaniwan na pagbaksak ng punsyon sa eskwelahan, sa trabaho, sa social activities o sa sports, lapitan sila. Sabihan sila na hindi kahihiyan ang paghingi ng tulong. Break the cycle. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka. 8 out of 10 teenagers experience cyberbullying through social media. Cyberbullies use email and instant messaging to spread lies. If you're being bullied, reach out to an adult that you know and trust. There are a lot of ways to get the help and support that you need. If cyberbullying is happening to you or a loved one, you can contact the National Bureau of Investigation at 521-9208, local numbers 3429 and 3497. A message from DZUP 1602, kasali ka. Go Teacher Go! Sa Go Teacher Go at ang episode po natin ay pinamagatang Tech Talk. Ayan, Transforming Science Learning with Digital Technology. Ayan, classmate Ralph, ano ba yung mga pinapag-usapan na natin kanina? Ayun, classmate Renz, so naibahagi kanina sa atin kung ano ba itong mga digital technologies na ito, classmate Renz, at ano ba yung mga iba't ibang pamamaraan kung paano nagagamit itong mga digital technologies na to in education. At naibahagi nga kanina na sa atin ni Teacher Cyril ang tungkol sa digital natives na ito na nga yung mga klaseng learners na meron tayo ngayon. So mabalik tayo, Teacher Cyril. Ano po ba yung bagay na learning space para sa mga learners na ito? Teacher Cyril? Okay, classmate Ralph, so kanina parang nabigyan ko na kayo ng idea regarding learning styles ng mga ganitong klase ng learners. So, tungkol naman sa learning space, syempre, dapat iyong learning environment ay dapat adaptable siya sa iba't ibang learning activities. At may kakayahan na mag-incorporate as much as possible seamlessly, mag-i-incorporate ang iba't ibang digital tools,
and resources na parang from one tool for whatever purpose, so from one tool to another, kayang ganon. Another one is nakakapag-provide sana siya ng collaborative space or collaborative area na yung makakapag-facilitate siya ng pwedeng in-person or pwede ring virtual collaboration. Ito yung kaya pwedeng mag-video conferencing, di ba? Tapos nandyan din ang mga collaborative software and platforms tulad ng Google Sheet, Google Drive, Google Teams, no? So pwedeng magamit lahat ng mga to. Nandyan na rin ang social media. Huwag nating aalisin ang social media tulad natin, di ba? Nagiging productive tayo sa pamamagitan ng pagta-transfer ng messages through Messenger. Saka mas maganda rin na mag-provide din tayo ng productivity and production space. Have you heard of Makerspace, classmate Ralph? Actually, narinig ko. Actually, ngayon ko lang po narinig yun ng Makerspace. This year lang, nang dahil kay Classmate Reds. Oo. So, itong Makerspace, ito yung isang space or lugar na kung saan nagiging productive at nagiging creative ang mga learners natin. So, meron diyang 3D printers, meron tayong robotics kits, meron tayong mga microcontrollers. So, yan, pwede silang mag-program. So, yon, we provide them with a space and then bahala sila kung ano ang gusto nilang ma-produce doon. Pero, nung kanina sinabi ko for collaboration, huwag nating kakalimutan na may klase din tayo ng learners na they would prefer to work independently, ano? So, dapat din mag-provide din tayo ng space ng ganon. Parang individual workstations. Para ito sa mga learner na gusto ang kanilang learning experience ay personalized, no? Ipe-personalize nila yung kanilang learning experience. Pwede rin tayong mag-provide ng interactive simulations and models, gamification elements, no? Kasi sa gamification, parang talagang nag-i-enjoy yung mga bata in a way na natututo rin sila. And importante, kung pwede ay makapag-provide din tayo ng learning environment kung saan merong immediate feedback. Kasi nga 'di ba sabi ko, gusto ng mga kabataan ngayon, I mean yung digital natives, gusto rin nila na may agad na feedback. So maganda rin kung makakapag-provide tayo ng real-time feedback. Right? Ang gaganda po ng mga binahagi ni Teacher Cyril tungkol sa learning space, no, para sa mga kind of learners that we have now. Pero I'd like to go to the specifics po. Ano po ba yung iba't ibang mga halimbawa ng digital technologies na maaaring gamitin ngayon sa pagtuturo? Teacher Bea? Ayun na nga, classmate Ralph. Tulad ng nabanggit kanina ni Teacher Cyril, malawak ang sakop ng digital technology. Pwede nating simulan sa mga existing technologies. Ang ilan dito, nabanggit na rin ni Teacher Cyril kanina. Okay? So meron tayong physical devices. Okay? Under that, meron tayong computers, projectors, smartphones, smart TV. And then other than physical devices, meron tayong mga softwares. Ay, familiar mga teachers dito, lalo na sa presentation softwares. Meron tayong PowerPoint, Canva, and Google Slides. Meron din tayong gamification tools at game-based platforms katulad ng Minecraft, Kahoot, at Quizit. Okay, bentang-benta yung Kahoot, di ba? And then we have for classroom activities naman, meron tayong simulations and virtual labs like PhET and Labster. And meron din tayong data collection tools for experiments naman, katulad ng Physic at PhyPhox. Okay? Other than that, meron tayong online authoring tools for interactive modules. Nandyan naman yung Articulate Rise 360. Okay? Ngayon, meron din tayong LMS, yung kagaya ng Google Classroom at Moodle. And then, lastly, meron tayong productivity tools. And examples of that is Notion, Evernote, and Zipgrade. Okay?
So, kung meron tayong existing technologies, meron din tayong emerging technologies. Ito yung mga bagong digital tools na di pa tayo gaanong pamilyar. Maari itong tumukoy sa mga existing technologies na patuloy nating dinedevelop. Okay? Inaasahang magdudulot ang mga teknolohiyang ito ng malalaking impact sa ating lipunan at ekonomiya. So under physical devices, meron tayong 3D printers, Internet of Things or IoT, and robotics. Under softwares naman, meron tayong artificial intelligence at iba't ibang coding softwares. Kung makikita natin, sobrang dami. Sobrang dami mo pala Sobrang talaga. lawak, sobrang Yes, no. So dapat po pala talaga ay yung mga teachers natin ay magamit itong mga ito, no, kasi digital natives na ngayon learners natin. So they can capitalize on that. Ang tanong ko po ngayon, gamit itong technologies, I think the challenge is paano nga ba ito gamitin? So Teacher May, paano nga po ba natin effectively magagamit ang mga ito, particularly sa pagtuturo ng science? Okay, yan na nga, no? Kitang-kita sa PowerPoint natin, yung sakop, marami talagang nasasakop itong digital technologies. At bilang teachers, kailangan nating sabayan yung ating mga learners na mga digital natives. So nakita natin dyan, meron tayong mga software. So pag software, ayan nakita natin sa sample, siya yung mga set of instructions, data or programs na ginagamit to operate the computers at mag-execute ng specific tasks. Then meron din tayong apps and simulations na types of softwares. Ngayon, itong apps and simulations, kung mapapansin nyo, nagagamit natin sila hindi lang doon sa computer, pati na rin sa mobile phones. Diba? Mostly nga mobile phones kasi ang focus kasi nitong apps ay yung convenience. So nasa smartphones na natin siya. Mamaya papaliwanag pa ni Teacher Bea yung tungkol sa mga apps na ginagamit natin, yung mga educational apps. Ang ipapaliwanag ko ngayon ay tungkol sa interactive simulations na isang educational technology na ginagamit natin. Pag sinabing simulations, may sinasimulate siya. Pwedeng real world or hypothetical na system. At ito ay interactive. So ibig sabihin, kailangan may i-operate yung bata. May gawin siya para magbibigay ng feedback yung simulation na yon. So hindi lang siya basta passive na manunood lang yung mga bata. Kasi nga, ayon daw sa pag-aaral, yung paggamit nitong mga interactive simulations, nakakatulong to sa mga estudyante sa pagkuha ng evidence or gathering data. Mas efficient yung pag-manipulate ng mga variables at madaling makita yung relationship ng mga variables associated sa isang phenomenon. Isa nga sa interactive simulation na ginagamit natin ay yung PhET interactive simulation. Halimbawa, mag-aaral yung mga bata ng relationship ng tatlong quantities, yung current, voltage, and resistance or Ohm's law. So dito sa PhET simulation, madaling makita kung paano naaapektuhan ang pagbabago ng isang variable kapag binago mo yung isang variable. So nakita nyo, nagbabago ang amount ng current sa isang circuit kapag binago ang voltage. Ngayon, magbibigay din yan ng data. Di ba nakikita natin may mga value na sinet tayo. So kapag kinuha mo yung mga value na yan, madaling makita yung sinasabing, kunyari, direct proportionality relationship ng dalawang quantity, katulad ng voltage at current. So isa to sa kagandahan ng PhET simulation kasi napopromote yung scientific inquiry. So ginamit natin siya to collect evidence or data at na-determine natin yung relationships among variables, which is a feature of scientific inquiry. Ngayon, hindi lang naman tong PhET simulation ang available. Meron pang mga free na interactive simulations, katulad ng SimBucket Science Simulations, yung LearnChem-E, meron ding Java Lab Simulations, at meron ding Concord Consortium. So yan yung mga nakita namin ng mga
free interactive simulations. Ayan, so free sila, so maaring gamitin po ng mga teachers at learners natin para matutunan po natin tong iba't ibang konsepto sa science, no? So yung difference nga nila sa video ay yung mga students mismo yung magmamanipulate, let's say, ng isang variable para malaman nila yung relationship among the given variables. Ayan, no? So kanina sinabi ni Teacher May ay meron pang ibang apps na pwedeng gamitin sa pagtuturo, and particularly ito ay nasa smartphones. Teacher Bea, ano po yung mga to? And katulad nga kanina sinabi ni Teacher May, may mga apps na available. Meron din apps na available sa ating smartphones. Ang kagandahan nito ay mas maraming bata ang may smartphones kesa sa mga bata na may computers or laptops. Ayon din sa pag-aaral ni Wang at Wu, na publish sa International Journal of Mobile Learning and Organization, na ang paggamit ng mobile learning app sa klase ay isa sa mga dahilan ng improvement ng learning achievements, motivation at interest ng mga learners. Para ma-maximize natin ang paggamit ng smartphones, maraming klase ng apps ang maaari nating gamitin sa ating klase. Nabanggit ko na yung mga iilan dito kanina, kabilang dito yung games and simulation, katulad ng Kahoot, Minecraft at Quizit. Pati rin yung mga LMS, di ba? Meron tayong apps for Google Classroom. And then, meron din tayong apps for productivity tools, katulad ng Notion, Evernote at Zipgrade. And then, we have PHIVOX and Physics naman for data collection tools. So, madalas gamitin yung data collection apps for conducting experiments inside the classroom. Isa na rito ang Physics na nagre-rely sa mga built-in sensors na nasa smartphones na natin. Okay, ginagamit ng Physics yung sensors na nasa smartphones to collect data. Isang feature ng Physics ang video motion analysis na pwedeng gamitin para sa pagtuturo ng konsepto ng freefall. Okay? So kung makikita nyo ngayon yung video, ito yung isang example. Ayan. Ayan. So for video motion analysis, ina-analyze ng video motion analysis yung video para makakuha siya ng information regarding the object's motion. So tinatrack muna yung position ni object, kada frame, and then afterwards, pwede na tayo mag-generate ng data at graph regarding the object's distance, acceleration, at speed. Okay. So maliban sa video motion analysis, marami ding features yung physics na pwede nating i-incorporate sa mga learning activities natin sa klase. Right? Ang dami pala talaga, no? At saka napaka-interesting kasi may mga apps pala talaga na ganito na pwedeng gamitin rin sa klase. So kumbaga dapat yung mga estudyante at saka yung mga teachers natin, i-promote natin itong mga apps, hindi lang yung mga laro, no? Meron din pala mga ganito na makaka-learn tayo ng physics concepts. Pero alam nyo, usong-uso rin yung e-learning courses or kaya mga modules. Lalo pa nung time ng pandemic, meron po bang pwedeng gamiting tool ang mga teachers sa paggawa nito? Teacher Cheryl? Actually, classmate Ralph, maraming available ngayon na ganyan. Pero ang isi-share ko ngayon, ibabahagi ko ngayon ay kung alin yung nagamit ko na, no? At ito ay nabanggit na rin kanina ni Teacher Bea. So, ito ay ang Articulate 360. Ang Articulate 360 ay halimbawa nga ng isang e-learning authoring tool na ginagamit natin para makapag-create tayo ng interactive online learning materials tulad ng online courses or modules, at micro-learning materials din. Alam naman natin na kapag e-learning, dapat ito ay user-friendly, no? Engaging, attractive, interactive, para ma-contain natin yung attention o interest ng user natin, which tulad na ng nabanggit natin, ito ay yung mga digital natives. So karaniwan, ang mga e-learning authoring tools na ganito ay meron silang mga ganitong features. So balikan natin yung binanggit natin na yung Articulate Rise 360 na sinabi ni Teacher Bea kanina.
So, nakagamit na ako nito, no? Yung nakikita ninyo ngayon, yung pinapakita ninyo na ngayon ay isa sa mga courses na dinevelop ko. Madali actually siyang aralin dahil sa kanyang mga user-friendly na interface. Maraming pagpipilian, siyang interactive na elements at nakikita nyo ngayon, no? Meron tayo diyang mga simulation, scenario, interactive quizzes, drag and drop, mga ganon, matching type, multiple choice. So marami tayong pwedeng gamitin dito. Pwede ka rin mag-provide ng link. Halimbawa, link to the Google form, no? Or link to the Google Sheet, or kahit link to any file na nakalagay sa Drive. So, meron din siyang online collaborative tools. Meron din siyang built-in screen recorder at saka video editor. Pati yung mga binanggit ni na Teacher May at saka ni Teacher Bea kanina, like yung pet simulation, pwede mo ring i-link dito yon. So, ang isang maganda sa Articulate Rise 360 ay nakakapag-provide kaagad tayo ng feedback. At yun nga, tulad nito ngayon, yung pinapakita, kapag kinlik mo, either sasabihin niya, I'm sorry, parang ganon, no? Tapos, may feedback kaagad. So, maraming pwedeng gawin talaga sa mga ganitong klase ng e-learning authoring tools, mga interactive activities. Kaya sigurado tayo na hindi mabobore ang ating users, which are the learners. So, tamang-tama siya para doon sa sinasabi natin talaga na digital native learners. Ayan, ganun nga po, no? Parang sa panahon nga po kasi o mga learners natin, madali nang mabore, no? So mas maganda nga po na magiging engaged sila sa pagkatuto para po mas marami talaga silang matutunan. Ayun po, no? Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, Kasali ka! Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako, tayo sa DZUP 1602. Kasali ka. 爱你的语言 Ubitis Voyizik. あなたの言語を愛する Grado Yanga. Ohaywan Labdak. Liebe deine Sprache. Amatu Idioma. Neue Honorel Saranghe. Eme Votre Lang. May naintindihan ka ba? Mahalin mo ang iyong wika, ang sagot sa pagkakaisa. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka. Hello? Ay, yes po ma'am. Opo, nabigay na po namin yung first draft kanina. May ipaparevise po ba? Sige po, aayusin ko po agad. Opo, thank you ma'am. The world will not stop if you stop. Learn to put your health first. A message from DZUP 1602. Go, Teacher, Go! Ayan, at nagbabalik po tayo dito sa ating programa, Go Teacher Go, at ang episode po natin ay pinamagatang Tech Talk, Transforming Science Learning with Digital Technology. Ayan, so kanina pinag-usapan natin yung mga available technologies na maaari natin gamitin. Nabanggit nga dito yung PhET simulation. Ayan, hinighlight natin yan. So ang daming pwedeng gawin sa PhET simulation. Pati yung pinakita sa atin ni Teacher Bea, yung physics, ayan. And also yung pinakita ni Teacher Cyril na nagamit ko din po, no? Madali lang talaga siyang gamitin and napaka-helpful niya sa learners. Yung Articulate 360. And classmate Ralph, ikaw, ano bang mga interest mo when it comes to technology? Nako, classmate trends, no? Itong mga apps nga ay isa sa mga favorites ko kasi dati rin yung natututo ako, yung estudyante ako, ay mga apps din yung mga ginagamit ko para makatulong sa pag-aaral, no? Pero kanina may nabanggit din tungkol sa mga emerging technologies. Gusto ko po malaman, paano po ba naman itong mga emerging technologies na gagamit sa pagtuturo ng science? Teacher May?
Yes, nabanggit nga kanina yung emerging technologies at ang isa doon ay ang tinatawag na Internet of Things. So, shortcut natin IoT. So, ano ba tong Internet of Things? So, parang network siya ng physical objects or things. Kaya tinawag na Internet of Things na ito ay embedded ng mga software, may sensor, at may connectivity. Dahil doon, pwede siyang mag-collect at mag-exchange ng data in real time. Halimbawa, sabi nga natin, meron tayong smartphone. Yan. Meron na ring smart TV at meron ding smart refrigerator. Sabi nga natin, ang ganda ng smart refrigerator, yung makikita mo kung ano yung nasa loob ng ref mo. Pati daw expiration, kaya nang malaman. Pero syempre, itong sa Internet of Things, masyado namang high-tech. Di naman natin papagawin yung mga bata ng project nyo, gawa kayo ng smartphone o kaya kung anong smart TV. So, basic ang ating gagawin. I-introduce na natin sila sa IoT concepts, lalo na yung paggamit ng sensors at saka sa programming skills. So, meron kaming ginagamit na programmable microcontroller boards na tinatawag na microbit or Arduino. So, ang kaigihan dito sa microbit ay block-based programming siya. So, parang appropriate siya for young learners. Pwede na rin for older learners kasi magagamit mo siya sa lesson mismo, sa mga projects. So, yung namang Arduino, text-based kasi yung programming niya, mas appropriate siya for older na learners. So, parehas natin sila magagamit. So, kami dito sa NISMED, meron kaming mga activities na ginagamit yung microbit. Halimbawa, sa pagkuha ng temperature. Yung microbit kasi may sensor na siya. So, pwede na siya mag-collect mismo ng data ng temperature ng surroundings, kung saan mo man dalhin, at pwedeng mong makuha ang data in real time. Halimbawa, yung microbit mong isa nasa labas and then nakakonect yan sa iyong computer. So nalalaman mo yung temperature na nakukuha niya. Pwede din siya sa mga project. Yung katulad nga ngayon, may ginagawa ko, di lang masyado makita, no? So pwede rin siya. Ito, ginagawa ko ay sa traffic light. Parang gagawa sila ng project para sa paano ba nag-work ang traffic light natin. So, yan yung mga sample na pwede natin paggamitan nitong microbit. Ayan, no? Bukod kaya dito sa microbit, o yan, no? So, Internet of Things, under sila doon. Bukod po sa IoT, ano pa po kayang emerging technology ang pwede nating gamitin sa pagtuturo? Teacher Debbie. So, yun nga, nabanggit ni Teacher May kanina yung IoT and microcontroller. So, aside from that, nandyan din po ang 3D modeling and 3D printing. Ayan, siguro Teacher Debbie, pwedeng ipaliwanag mo sa amin kung ano itong 3D modeling and 3D printing. So, okay po. Sige, simulan natin sa 3D modeling. So, ito yung proseso ng paggawa ng 3-dimensional representation ng isang object or surface gamit ang isang computer-based 3D modeling software. So, example po niyan ay AutoCAD, Tinkercad, Blender. So, makikita niyo po yung sample pictures ng mga 3D models. So, yung famous po na Calicat, 3D Benchy, at yung XYZ Cube. So, di ba, model lang sila. So, we want them to become physical objects. So, paano ba natin sila gagawing isang physical object? We need to print it on a 3D printer. So, a 3D printer works by putting down material layer by layer in 3 dimensions. So, nakikita niyo po ngayon sa video kung paano po nag-work ang isang 3D printer. So, parang piniprint lang po niya layer by layer. Ayan, so very interesting and very helpful itong skill sa 3D modeling. And ayan nga, no, from ideas nagiging physical object yung mga 3D models. Ayan, no. So nakikita natin, no, layer by layer nabubuo yung ating object. So ngayon po, Teacher Debbie, maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung particularly saan pwedeng gamitin ang 3D modeling and 3D printing sa pagtuturo? So, okay po. So,
una muna, nagbasa po tayo sa literature. Saan ba usually ginagamit ang 3D printing at 3D modeling sa pagtuturo? So, may nakita po kaming pag-aaral. It's parang marami silang tiningnan na mga different pag-aaral din, parang studies. So, ito po ay pag-aaral ni na Simon Ford and Tim Minshall. So, ito ay na-publish sa Additive Manufacturing Journal. So, nakita nila na ginagamit yung mga 3D printer sa mga schools sa iba't ibang paraan. Una muna is, of course, to teach students about 3D printing. So, in fact, yung UP Nismed po, kami sa UP Nismed, we have rolled out for 5 semesters on a curriculum for 3D printing. So ito po ay interest-based course, elective course sa UP Integrated School. At si classmate Renz po ay isa sa mga nagtuturo po ng course na ito. Baka naman may ma-share kayo, classmate Renz. Ayun, no? Actually, itong 3D modeling nga and 3D printing are very important skills na masasabi natin na nagagamit ngayon, no? Kasi kapag nag-3D model ka, ayan, iniisip mo kung ito bang model mo ay paano makakatulong sa pagtuturo, and also ibang skills din, yung creativity and also yung mga design considerations, kung maayos ba itong mapiprint ng printer. So, ang dami talagang natututunan sa 3D modeling and 3D printing. Ayan. So, sige, Teacher Debbie, continue mo yung sinasabi mo kanina kung paano ito gagamitin sa pagtuturo. So, aside po sa mga students, ginagamit din po ang 3D printers to teach educators like us teachers about 3D printing itself. So, again po, yung UP Nismed, hindi lang po namin kinikater yung mga estudyante. So, pati din po nag-o-offer din po kami ng training workshop para sa mga teachers na interested matuto on 3D printing po. So, actually, may upcoming conference po kami at isa sa mga workshop po noon ay ang 3D printing. Pangatlo po is to teach, nabanggit nga po kanina ni classmate Renz, yung design. It helps to teach design and creativity skills and methodology. So, usually may pinapagawa tayong project, engineering design projects, which involves physical prototyping. Parang ide-design muna nila yung solution nila, yung para solution to a particular problem. And then they will print it so that it will become a physical object. So your ideas actually comes to life. And then, pang-apat po is to produce materials and objects that can aid teaching and learning. Since parang pwede kayong mag-design at i-print ito as 3D objects. For example, may mga equipment na wala sa schools or models na gusto kayong i-print, pwede nyo pong gamitin yung 3D printing at para makatulong po sa teaching and learning. Right, napaka-promising talaga itong 3D printing na ito. Minsan nga magpapa-tutor ako dito kay classmate Renz. No, classmate Renz, ikaw pala yung ating teacher dito sa 3D printing course. Pero gusto kong malaman, Teacher Debbie, kasi meron ba tayong mga halimbawa kung paano ba itong 3D printing na integrate sa pagtuturo ng science? Okay po. So, meron pong ginawang project ang College of Education ng University of Massachusetts. So, yung tawag po sa project ay 3D Printing for Teaching and Learning Project. So, in partnership po siya with the local K-12 teacher. So, meron siyang biology class and students were asked to design and print DNA molecules. And then, may isa din pong class on water conservation. Ito, I think, maganda tong ikwento kasi parang maganda yung paano sinimulan nung teacher yung lesson at paano niya tinapos using paggamit ng 3D modeling at 3D printing. So, first, di ba, water conservation. So, inask muna nung teacher yung students to calculate their personal water footprint. So, ano ba, saan nyo ba ginagamit yung water sa pang-araw-araw na buhay? So, they use an online footprint calculator. Tapos, nagkaroon ng discussion. And learners were led to the idea na yung water scarcity ay actually result siya ng climate and human activities. Tapos na-introduce din yung concept ng gray water. Ito yung parang water na nagamit na pero pwedeng mapakinabangan pa. So, for example, yung ginagamit nating tubig na yung pinaghugasan ng mga pinggan, ganyan.
yung mga pinang-flash natin sa toilet. And so dito, papasok yung problem-based learning strategy. So inintroduce ng teacher yung problem na parang that students were asked to find solution. So after that, the teacher asked the students to brainstorm and design new water-saving technologies para magamit pa yung yung tinatawag nating gray water. So for example yan, pwede kang mag-design ng technologies to repurpose water use in washing hands and flushing toilets. And then of course, importanteng mag-design ng pipes that resist leaking and also developing more efficient systems for desalinating seawater. So dito naman pumapasok yung engineering design thinking or process na tinatawag natin. Then using the 3D modeling software and 3D printing, of course, di ba paper-based ideas lang yon. So digital designs lang siya. So it was converted to digital designs, and when you print it, it was a physical object na. So they use it for class presentation and final assessment. Grabe. Ang dami nangyari for that topic. Pero kung mapapansin mo, classmate Renz, so parang very mas meaningful sa mga estudyante yung learning na yon ng dahil dito no sa 3D printing. Ito na, last na po kasi kanina ay may nabanggit din tungkol sa AI. Tama po, artificial intelligence. Huli na po ito. Ano po ba itong AI at paano naman po ito ini-integrate sa pagtuturo ng science? Teacher Cheryl? Okay, thank you, classmate Ralph. So actually, familiar na tayo dito sa AI no? Alam na natin, nandiyan ang ChatGPT, di ba? So nagagamit natin siya. Tapos yung sa Facebook minsan, di ba? Nagtataka tayo na kapag binuksan natin ang ating Facebook ay nandiyan ay may mga suggested post na kasi meron na siyang parang na-record or na-identify na interest natin. So, nandiyan na rin yung mga, halimbawa, sa Lazada, sa Shopee, or sa Zalora, di ba? May mga sinasabi na silang, nire-recommend sila ng mga items na sa tingin natin ay parang magugustuhan natin. Pero punta na tayo sa education, no? Sa pagtuturo. Paano siya ginagamit? Generally, nagagamit siya, maraming gamit actually ang AI sa education. So, unang-una, nandiyan na yung automated grading and feedback. So sa tulong ng AI, ang mga guro ay maaaring gumamit ng tools para automatic grading ng quizzes at assignments. Tapos nandiyan na rin ang intelligent tutoring systems. Yung mga AI-powered tutoring systems ay nagbibigay din sila ng personalized na assistance sa mga estudyante. At syempre, hindi natin makakalimutan ang generative AI na maaaring magamit din ng guro upang makagawa siya ng isang material tulad ng quizzes at presentations. So nandyan, tulad ng nabanggit kanina, nandyan na ang ChatGPT, Google Gemini, o kaya yung Microsoft Bing Chat na maaaring mag-operate or mag-generate ng mga lesson plans at mga sample questions na pwede natin itanong sa mga estudyante natin. Ayan, so sobrang daming emerging technologies mula nga sa IoT, papunta sa 3D printing to generative AI. So sobrang dami, no? So ang mahalaga na lang talaga ay paano magiging meaningful ang pagtuturo at pagkatuto gamit ang mga emerging technologies na ito. And so bago tayo magtapos, nandito po tayo sa pinakabagong segment ng GTG. At ito nga ay ang Chat GTG. Classmate Ralph, ano bang gagawin natin dito? Ayun, classmate Renz, no? Para sa Chat GTG, classmate Renz, ay magbibigay tayo ng prompt, ano? Yung prompt nito ay parang picture, tapos tatanungin natin yung ating mga research, actually picture talaga siya, classmate Renz. At tatanungin natin yung mga research persons natin kung ano ba itong picture nito at paano ito related sa kanilang episode. Alright? So, teachers, here's your prompt. Ayun, so very AI, no? So very AI. Correct. Ayan po ang ating picture. Unahin po natin si Teacher Cheryl. Okay. So sa nakikita ko dito, no? May kanya-kanyang tablet yung mga estudyante, no? So dito, dahil may kanya-kanyang tablet ang mga estudyante, kayang-kaya nilang parang medyo personalized at their own pace yung learning.
Depende kung mabilis ba siyang matuto or ano. So, maganda itong ganito sa nakikita ko ngayon. Ayan, so personalized learning and so at your own pace. Personalized learning. Yes, po. Ayan, so how about Teacher May? Ayan, nakikita ko parang isa sa mga estudyante dyan ay anak ko, nagre-represent. Ayan, dahil nga techie na siya, no? Digital native siya talaga yung anak ko ngayon. So, ang kailangan lang is kung ikaw ay teacher ay you should be a good facilitator, no? Kasi yan na yung ano nila sa ngayon eh. One-on-one na sila sa technology. Ayan, So, teacher, good facilitating na ang kailangan natin dyan. Yan, so dapat laging on the side ang mga teachers. Kagaya nga sa image natin, hindi nawala yung teachers kahit integrated technology, integrated na yung learning space natin. Kayo naman po, Teacher Debbie. So, yung actually nakikita ko, parang yung anak ko din. Pero I think parang hindi ko sure kung nagko-code ba sila dito. But I see that they are engaged with the lesson. Parang sobrang focus sila, engaged sila dun sa lesson. Medyo tahimik sila. At hindi parang makukulit. Ayan. At kung yun nga no, very good observation din yun. Kasi kung mapapansin natin, sayang yung technology kung hindi engage yung learners. Ayan. So this is a good way on integrating technology in a classroom. Kayo naman po, Teacher Bea. Ayan, wala akong anak ha. Pero ang nakikita ko dito, gaya nga nung sinabi ni Miss May kanina, the teacher should be a good facilitator. Kasi yun yung role ni teacher sa classroom. Siya na lang yung facilitator sa classroom. Kasi may access na tong mga bata to unlimited information gamit yung mga tablets nila. Ayan, so itong mga tablets ngang ito ay kailangan magamit ng ayos at kaya andyan nga si teacher, no? So with technology and addition of a good facilitator equals meaningful learning experience. So maraming salamat po Teacher May, Teacher Ceriel, Teacher Bea, and Teacher Debbie sa isang meaningful learning experience with you sa inyo pong pagbabahagi dito sa Go Teacher Go. Sana po ay lagi kayong bumisita dito dahil siguradong maraming natututunan ang ating mga tagapanood at tagapakinig. And meron po tayong few announcement lang, no? Mabilis na announcement lang po. Dahil sa darating na November 22 to 23 ay magkakaroon po ang UP NISMED ng kauna-unahang International Conference on STEM Education with the theme Advancing STEM Education Through Emerging Technologies, Innovative Pedagogies, and Responsive Curricula. So sana po ay mag-register kayo sa xstem2024.site. Muli po, kita-kits tayo doon. And again, maraming salamat po sa ating resource persons. Maraming salamat sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Ito po muli ang Go Teacher Go at isang makabulang usapan na naman po ang amin na ibahagi sa inyo. Go Teacher Go, kaagapay ng makabagong guro. Ikaw ba'y guro ng Math and Science? Kung ganon, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong Math and Science teaching techniques, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!